Matapos ang pagpasok ni Shin sa pinakadelikadong JAA prison ay ngayon na i-review na natin ang chapter 181 and 182 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksiyan na natin sa kung papaano kaya mahanap ni Shin ang fortune teller na yon na kung saan ay during sa kanilang gagawing mission mga kaibigan ay dito naman nila makakaharap ang mga malalakas na prisoner at guards na susubok sa kakayahan ni Shin. Kaya na may this is Mr. Nriken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito sa isang guard na nagro-roll call na at may kita dito si Shin na ayon pa ng guard na mga salot kayo sa lipunan. Huwag nyo yung kalimutan. Dapat ay magpasalamat pa kayo dahil hinihingan nyo ngayon ang hangin na to. Dapat ay hindi raw pakitaan ng human rights ang mga taong to kasi wala na raw itong mga kwenta kundi mga alikabok lang daw sa lipunan. Dito naman kay Shin ay naiingayan siya sa guard mga kaibigan habang inaalala niya ang sinabi ni Nagumo na gusto pa raw talaga ni Shin na makita ang fortune teller na ito na ayon dito kay Shin sa isang flashback na oo kasi wala na raw makakatulong pa sa kanya pagdating daw sa kanyang ESP o sa kanyang ability. Sagot pa ni Nagumo na madali lang naman daw na makapasok sa kulungan pero walang makakapagsabi kung makakalabas ba raw si Shin ng buhay. Natugon pa ni Shin na kung hindi raw sapat ang kanilang lakas para makatakas sa kulungan na yon, then magiging pagbigat lang daw sila kay Sakamoto pagdating daw sa pagipaglaban kina Slur. Sagot naman ni Nagumo na well, totoo naman. Sige na nga, bibigyan ko na lang kayo ng isang hint. Ang kulungan daw ay may 3 underground levels at ang fortune teller ay nasa pinakailalim daw nito. Nagawin lang daw ni Shin ang kanilang makakaya para makababa sa pinakailalim. Matapos niyan ay dito sa present, may kita naman si Shin na nasa mesa. Nasabi naman ni Shin kay Hisuke na una ay kailangan na nilang alamin sa kung paano raw sila makakababa. Sabi naman ni Hisuke na mula raw sa sinabi na nga ni Nagumo sa kanila na the more daw na nasa baba sila ay mas nagiging violente naman daw mga prisoners doon. Naayon naman kay Shin na oo, ang security rin daw ay mas nagiging mahigpit the more na nasa baba sila at tanging ang mga guards lang daw nakakapunta sa mga underground levels na kailangan daw nilang makahanap ng paraan na makuha ang susi sa isang guard para makababa. Tanong naman ni Hisuke na sa tingin mo ba ay magagawa natin yan? Tugon naman ni Shin na nandito na tayo wala na tayong iba pang paraan para magawa ito. Maya pa'y may sumita naman kina Shin na sabing mga baguhan, upuan namin yan, umalis na kayo. Sagot naman ni Shin na hindi mo pagmamay-ari ang mga upuan na ito. Nasa cafeteria tayo. Nagulat naman si Hisuke sa sagot ni Shin. Nasabi naman itong isa na hindi mo gustong magsalita ng ganyan sa amin, di ba? Sabi naman ng isa na isarado mo yung bunganga mo at umalis na kayo mga basura. Sagot naman ni Shin na sure, pagkatapos lang daw ng kanilang pag-uusap, aalis na raw sila. Sabay pinalis muna ni Shin itong mga lalaki mga kaibigan kaya sagot naman itong isa na sira ulo ka talaga. Sabay sinipa naman itong isa ang tray ni Shin na may pagkain at hinawakan ang mukha ni Shin na sabing itong maliit na taong to ay may malalambot daw na pisngi na sabi naman itong isa na ganun ba? Papisil nga. Inawat naman sila ng isang guard kaya tanong pa ni Shin sa guard na excuse me sir, anong oras na po ba? Sagot naman ng guard na may orasan naman daw doon na si Shin na lang daw mismo ang mag-check niyan. Maya pa'y pina-freeze naman ni Shin ng guard dahilan na mabilisang nakakuha si Shin ng isang kutsara at ginamit na ito para maatake ang isang lalaki kaya naghanda naman itong isa ng isang suntok na na-block naman ni Shin gamit ang tray sabay sinipa niya ang mukha nito. Tapos yun ito mayo na si Shin na sabing sa inyo na yung upuan tapos na kami rito. Tara na Hisuke. Nagtaka naman itong isang guard sa kung bakit bigla na lang daw siyang nag-freeze kanina na baka ay matanda na raw talaga siya. Matapos niyan ay umuwi naman itong dalawang nabugbog ni Shin dito sa kanilang quarters at may kausap ngayon. Nasabi nitong isa na seryoso ang batang yon na maliit lang daw ang batang yon pero malakas daw ito kesa sa pagmumukha nito na magbabayad daw talaga sila. Subalit sinuntok naman itong isang inmate ng lalaki na kausap nila na sabing pinagtulungan nyo ang isang maliit na baguhan, hindi yan hard-boiled. So nandito pala si Boiled mga kaibigan. Matapos yan ay dito naman sa isang bathroom ay naglilinis naman si Shin ngayon. Nasabing hindi naman to talaga seryoso ang prison na ito kasi puro raw mga mahihinang assassin sa kanilang nakakaharap. Nasabi naman ni Hisuke na oo nga no, na ang mga seryosong kriminal daw talaga ay nasa baba na mga tao raw sa ilalim ay mas malakas daw siguro. Sabi naman ni Shin na siguro nga. Anyway, kailangan na raw nilang umalis sa floor na ito para raw makapunta sa pinaka lowest floor at mahanap daw ang fortune teller. Sabi naman ni Hisuke na ano raw kaya ang mukha ng fortune teller na yon. Nain kay Shin na wala raw siyang idea kasi sabi ni Nagumo sa kanila na malalaman lang doon nila kung makikita na raw nila ang fortune teller mismo. Maya pa'y nang lalabas na sana si Shin ay bigla naman siyang nasuntok ng isang tao na kung saan ay ang kamao nito ay tumago sa pinto dahil na tumilapon si Shin at ang taong sumuntok ay si Boiled pala na sabing instead na tumayo-tayo lang bakit na di raw sila gumawa ngayon ng katuwaan na diba gusto raw nitong lumaban ng isang malakas. Nagulat naman si Boiled at Shin nang nakita nilang isa't isa. Nasa isipan ni Shin ay sabi niya na si Boiled yan diba? Kinalaban niya noon si Sakamoto at tinatawag niya ang kanyang sarili na hard-boiled. Nagsalita naman si Boiled na sabing noon narinig niya raw na binugbog daw ni Shin ng mga kasama nito ay di niya raw in-expect na si Shin daw ang may gawa nun. Nakamusta na raw ang siraulong si Sakamoto. Tinanong naman ni Hisuke si Shin kung kilala ba raw nito ang taong to. Sagot naman ni Shin na oo, nagkita na kami noon. Di ko alam na nandito rin pala siya. Sabi naman ni Boiled na nasettle na raw niya ang kanyang score kay Sakamoto. Kaya wala na raw siyang
hinanakit pa kay Shin. Nasabihin na lang daw nila na tablan na raw sila ngayon. Sagot naman ni Shin na sure, pero pag matatamaan na raw niya itong si Bold. Sabay sumugod na si Shin at binigyan ng command si Bold na mag-freeze. Dahil na nagawa ni Shin na matamaan ang mukha nito ng isang sipa na napagulat naman kay Hisuke. Subalit nagawa namang makwelyuhan ni Bold si Shin at hinampas mga kaibigan na nagpatagos sa isang pader hanggang sa isa pang selda. Nag-alala naman dito si Hisuke na sabi pa ni Bold na kahit dito ay naririnig niya rin daw ang pinagagawa nila sa labas, lalo na ang terrorism attack sa museum, na isang exciting daw na bagay na una niyang narinig sa matagal na rong panahon. Though obviously halos lahat naman daw ng balita ay si Sakamoto raw ang sinasabing may gawa nun. Sagot naman ni Shin na sa tingin mo ay maangas talaga kung ikaw ang mag-i-stand out sa lahat. Isa ka talagang talunan ano. Matapos niyan ay dito naman sa pinakailalim ng prison ay binato naman ng pagkain itong isang guard na sabi ng nagbato na ang homemade daw na pagkain na yan ay isang basura, na ang tanging future lang daw na nakikita niya ay ang pananakit ng tiyan. Kaya sabi naman sa isipan nitong ibang mga guards na nagpanik na naman daw na dito pa raw sila na-assign sa lugar na ito. Sabi naman ng isang guard na how about video game na lang daw. Sagot naman ng prisoner na nagbato ng pagkain kanina na ano bang nakakatuwa raw kung alam niya na raw ang outcome ng laro. Kaya sabi naman itong isang guard na mamamatay ka kung di ka kakain. Sagot naman ito na huwag kang mag-alala kasi makakalabas din ako rito. Kasi ang kanya raw Prince and Shining Armor ay paparating na raw at ang kanyang predictions ay dito talaga nagfe-fail. At ang babaeng ito mga kaibigan ay walang iba kundi ang fortune teller ng JAA na ang pangalan ay si Atari. Matapos niyan ay balik dito kina Shin, sabi naman ni Bold na wala naman daw siyang personal na hinanakit dito kay Shin, pero kung nandito raw ito para manghamon ay di raw talaga siya aatras kasi hindi raw yan hard-boiled. Sinabihan naman ni Hisuke si Shin na kalmahan lang daw nito kasi ang lalaking ito ay may balls daw mga kaibigan o tapang na harapin ang isang legendary assassin na si Sakamoto. Nasabi naman ni Bold na simulan na natin. Subalit bigla namang dumating ang mga guards at tinutukan ng baril si Shin. Maya-maya pa may kumuha naman sa kanilang atensyon nang dumating ang isang head guard ng JA Prison B1 na si Joe Shackles. Nasabing, oy, ano ba itong komosyon ngayon? Sabi naman dito sa isipan ni Bold na kainis, bakit sa araw pa na ito napakita ang taong to? Nasa isipan naman ni Shin, sabi niya na sino ba raw ito na para bang office worker? Kaya sabi naman ni Bold na ang pangalan daw ng lalaki ay Joe. Siya raw ang boss dito na dapat ito mahimik lang daw itong si Shin kung ayaw raw nitong mamatay. Tanong naman ni Joe na, oy, Bold, magandang tirahan ng lugar na ito, di ba? Kanino ba tayo may utang na loob? Sagot naman ni Bold na sa'yo, boss. Subalit binaril naman ni Joe ang hita ni Bold na sabing ang bagal mo namang sumagot. Napasigaw naman si Bold sa sakit habang si Shin ay nabigla naman. Napangitipang sabi ni Joe na mahal daw niya ang kanilang tahanan, na ang kanyang gusto lang naman dito ay ang mamuhay raw sina Bold ng mapayapa. At ngayon ay bakit sinisira raw ito ni Bold, na nakakalimutan na ba raw nito ang kanyang pangako na kung gagawa raw ng kalokohan si Bold o kahit ni sino dito sa kanya ay ipapadala raw talaga niya ito sa ibaba. Isang salita na kumuha naman sa atensyon ni Shin na sabi naman ni Joe na nakuha mo ba? Mag-shake hands kayo kasi peaceful tayo dito sa B1 na walang gulong nangyayari rito, di ba? Subalit di naman sumagot ang mga inmates mga kaibigan kaya sinigawan ni Joe ang mga inmates na sabing sumagot kayo mga basura, na matapos yan ay inatake naman ni Shin mga kaibigan ang mukha ni Joe at nagkaroon ngayon ng nosebleed. Bagay na gumulat sa lahat. Pangiting sabi pa ni Shin na magandang balita yan so kung mabubugbog pala kita dito ay makakapunta pala ako sa baba. Pinunasan naman ni Joe ang kanyang dugo at tinignan ang record sa sabing Prisoner 1394 Shin Asakura. Oy, Shini boy, Shin Asakura, ang gandang pangalan Sagot naman ni Shin na salamat. Kaya tanong pa ni Joe na gusto mong pumunta sa baba. Para saan? Pangiting sagot naman ni Shin na personal business daw. Subalit habang nagsasalita pa lamang siya ay naposas na pala ni Joe ang liig nito. Sabay tinake down niya ito mga kaibigan at nadiin sa sahig. Nasabing hindi mo ba na-appreciate ang floor na ito? Sabay naiyak ito na sabing ano bang di umabot sa standards mo? Maalat bang pagkain dito? Di mo gusto ang toilet paper? Ang monthly dog therapy? Na ginagawa naman daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para gawing maayos at maganda ang lugar na ito. Na ginagawa raw nila ang kanilang mga parts para gawin itong magandang tahanan. May kita naman si Shin na nakatingin kay Joe at nag-attempt ng isang sipa, subalit nagawa pa ring maposes ni Joe ang ankle nito. Sabay hinila niya ito at sinalubong ng isang napakalakas na sipa na nagpaubo ng dugo kay Shin. Nasabi pa sa isipan ni Shin na itong lalaking to ay hindi raw pala isang ordinaryong guard, na malakas daw ito. Matapos niyan ay hinira pa ni Joe at inikot-ikot itong si Shin. Sabay hinampas dito sa pader na sabing nagkakamali ka, bata. Napasigaw naman si Hisuke dito kay Shin sapagkat may kita si Shin na tumagos sa isang pader at di na makatayo pa. Nasabi pa ni Joe na gaya ng sinabi ko na wag mo akong subukan. Mapapadala nga raw niya ang isang prisoner sa baba. Pero kung ito lang daw ang kaya ni Shin ay hindi raw yan nagka-qualify, na parang sinusubukan daw talaga ni Shin itong si Joe, na wala na rong bagong nangyari dito. Isa lang daw itong peaceful na araw para sa kanya dito sa kanilang tahanan. So grabe,
other words, ay sabi rito ni Joe na napaka-weak ni Shin, na hindi worthy ng kanyang atensyon. So napakalakas pala ni Joe Shackles mga kaibigan, na papaano kaya makakabawi si Shin na isang pagbawi o ganti na worth it ng atensyon ni Joe, na magre-resulta sa pagpapadala ni Joe kina Shin sa lower ground. Well, malalaman natin ang kasunod na sagupaan sa susunod na chapter mga kaibigan, kasi dito man natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto niyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.